Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon itong talakayan dito ni na Trillanes at ng anchor ng ANC Digital News Channel. Ito ay tungkol muli sa nangyari kahapon sa Senado. Ito yung tinatawag na stage shootout or stage drama na sinit up ng mga senators, na mga DDS senator diyan sa loob ng Senado. Grabe, ang dami talagang komentaryo na talagang binaboy ng Senado. Itingnan nyo naman, ay pati pa yung mga Marines at kapulisan ay nagiging parte ng scripted na shootout na walang kalaban, langaw lang eh. Langaw yung pinagbabaril nila at para hindi mapahiya ay nagsuhol ng isang driver, dating driver ng NBI, hindi naman yan driver na regular ng NBI, part-time driver lang. At paano magipag-shoot out ang isang driver sa mga Marines at kapulisan? I-driver nga lang yun eh, walang armas eh. Tapos hinuli daw, kunwari pinusasan, at sabihin na yun yung gunman o shooter. Nakakatawa. Kaya nga nagiging laughing stock ang Pilipinas ngayon sa mata ng international community dahil sa nangyayari sa Senado. Nako, kaya ito si Trillanes sa kanyang opinion kung ano ba talaga yung nangyayari kahapon, stage drama ba yun? Atin pakinggan. Good afternoon, Ron. You warned that this could happen, sir, and it did. Now, do you believe that Senator Ronald De La Rosa escaped, or in speculations that he was allowed and assisted to escape, or is this just a failure to secure a person with a warrant from fleeing the premises? I think it could be a combination of all those you mentioned. Based on our information, merong sergeant at arms or Senate security personnel who tried to stop Bato De La Rosa from riding his vehicle, and there are those who allowed his vehicle to flee. Tapos may mga, based dun sa reports, si Senator Robin Padilla ang nagmaneho nung SUV na sinakyan ni Bato dahil hindi ini-inspect yung mga sinasakyan ng mga senador. So itong lahat na ito ay these are unfortunate incidents that brought international shame sa ating bansa dahil lang itong si Bato De La Rosa is not man enough to face the consequences of his actions. Ito na nga yung isang diyan, sergeant at arms na naka-assign diyan sa Senado ay isa palang kaklase yan ni Bato De La Rosa sa PMA noon. Kaya siyempre batchmate, kaya pwedeng may connection, di ba? Pwedeng supporter din ito ni Bato De La Rosa, baka DDS ito na sergeant at arms, kaya pumayag na gamitin yung kanilang mga tauhan doon, yung halimbawa yung Marines na naroon, gagamitin na sa props sa kalukuhan na yan. Pati yung mga pulis na destino doon, lahat sila ay nagbulag-bulagan na lang. Hindi nila nakita na wala talagang threat, walang kalaban sa loob ng Senado, at nagpaputok-putok lang sila doon. Grabe kalukuhan. Ginagago ang mga reporters eh. Yung ibang reporters umiiyak na nga eh. Tapos yun pala, drama-drama lang. Grabe mga kabayan, no? At saka nagtataka ako, bakit gano'n na lamang ang ng Senado kay Bato ng mga DDS senator? Bakit nagbigay pa sila ng proteksyon kay Bato kay Digong wala nga silang nagawa eh. Tapos ngayon bakit mas importante pa si Bato kay Digong? Doon sa panahon ni Digong wala silang nagawa eh. Ngayon meron na silang ginawa. Ngayon ito ang tingin ko mga kababayan, ka-Good News Daily TV, kung bakit ganito na lamang kaimportante si Bato sa majority DDS senators headed by Alan Peter Tuco
Cayetano, Butiki, Girapi, haba ng liig eh. Kaya, importante sa kanila si Bato. Kasi kung mawala si Bato, magiging 12 na lang sila. At kapag 12, ano na yan? Equal na ang power ng DDS at ng itong kampo ni Tito Soto. 12-12 na. Kaya kailangan nila si Bato para magiging 13. Pagdating sa butuhan, panalong-panalo palagi ang kampo ng mga senator na yan. Kaya si Bato pumunta doon para lang pala bumuto eh. Kaya pumunta ng Senado. Ngayon yun na sana yung pagkakataon ng ng NBI na mahuli si Bato. Pero ito ang ginawa ng NBI, ang nagbigay ng itong arrest warrant kay Bato ay dalawang babae na NBI. Babae na NBI ang nagbigay ng nagbasa ng warrant of arrest kay Bato. At ito tinulak ni Bato yung dalawang babae na tumba, kaya nakatakbo si Bato. Yun ang sabi ni yung director ng NBI, si Matibag, na babae yung nag-aresto kay Bato at itinulak. Kaya merong kaso na resisting arrest si Bato sa NBI mismo. Nanulak siya at tumakbo dahil duwag. Bakit tumatakbo? Kakahiya, no? Ibato ka nga eh. Huwag kang tumakbo. Alright, balik tayo kay Antonio Trillanes. Mind you, Mr. Bato de la Rosa is not an innocent Tama. man being persecuted. No. He was issued a warrant of arrest by the ICC because of crimes against humanity due to his role as the chief of the Philippine National Police during the war on drugs era of Duterte. And he was Okay, ito nga instrumental yung in the hindi alam killing ni of Bato thousands na meron of siyang kasong Filipinos. crime against humanity. Palaging sinasabi ni Bato na wala daw siya pinatay. Eh siyempre, alangan naman na ang presidente pa ang magiging di ba? Magiging liburir, di ba? Presidente ka eh. Kung ikaw yung general, ganun din. Alangan naman na ang general pa ang magtukhang doon, ang dami mo namang tauhan. Kaya ang klaro niyan, meron talagang direktiba si Bato about sa tukhang at meron silang doon disenyo kung paano gawin ang tukhang. Sabi nga ni Digong na kung hindi lalaban, bigyan nyo ng armas para sabihin lumaban. Ganun ang ginawa nila eh. Yun ang kasalanan talaga ni Digong, mga kababayan, at ni Bato de la Rosa, itong tukhang. Kaya ang ICC naghahabol sa kanila dahil sa sobrang dami naman ng tinukhang 37,000 Pilipinos. At hindi yan alam ng mga DDS na yan ay kasalanan ang pumatay ng tao. Hindi ba kasalanan yung dalawa nga lang kasalanan na yan eh. Isa kasalanan. Lalo na 37. Hindi nga si Bato ang bumaril, pero siya yung nag-utos. Di ba? Siya yung pinakaulo eh. Kaya siya ang dapat sisihin sa kanilang na yun. Tukhang na ba tawag diyan na program tukhang, di ba? Sino ba namang sisihin? Alam nga naman na yung mga pulis. Yung mga pulis inutusan lang yun. Plus, nagbigay sila Bato, si Digong, ng reward money. Kapag nakabaril lang isang pulis ng isang busabos lang, isang busabos na pusher, 5,000 yan. Kaya kung makabaril ka ng dalawang busabos, 10,000. Pwede na, pang pocket money. Ngayon, kung makadidbul ka ng malaking isda, katulad ng mayayaman na mga pinanser, kapag makadidbul ka noon, meron kang 1 million. 1 million. Grabe mga kabayan. Kaya ang mga pulis noon ay parang naghunting na sila sa bawat gabi. Kasi pera, lahat ng mabaril nila, pera eh. Kaya kung wala nang ibang mabaril, yung mga kapatid na lang ng adik na naiwan sa bahay ang pinagbabaril at sabihin na adik din ito at pusir. Kaya grabe talaga sa tukhang na yon. Itong lahat ng ito
tinatapong kasi nila kay PBBM na si PBBM daw ang nag-utos sa ICC na hulihin si Digong. Hindi. Ang ICC, senador pa noon si Bongbong Marcos, ang ICC ay pinaghabol na si Digong. 2016 pa, 2017, 2018, hinahabol na si Digong ng ICC. Kaya lang hindi makapasok ang ICC sa Pilipinas dahil nga tinanggal ni Digong ang membership natin sa ICC. At pinagtataka ko lang bakit hindi balik ni PBBM yung membership sa ICC? Pro ICC na si PBBM, bakit hindi niya ibalik? Dapat ibalik yan, mga kababayan. Alright, balik tayo kay Senator Trillanes. Yan ang krimen nitong mamang ito. Mm. Yan ang krimen nitong Duwag. mamang ito. Pero napakaduwag, sa kaduwagan niya, may masasaktan, ano? Wala siyang pakialam dun sa safety ng ibang mga tao at yung kahihiyan na dinadala sa institution para lang Ito nga, nakagaya maiwasan niya itong yung responsibilidad. akala mo kung saan galing na na angkan, di ba? Sumikat lang naman to dahil kay Digong eh. Si Digong ang nagbigay ng magandang buhay kay Bato. Galing sa pagiging lieutenant, diretso sa pagiging general eh. Grabe. Dahil kay Digong. Nagiging senador dahil kay Digong. Kaya, diehard talaga siya kay Digong. Dahil si Digong ang gumawa sa kanya na maging tao eh. Kaya kahit nga dyan sa Senado, ay makikita natin na iba talaga ang ugali ni Bato dahil hindi si Bato kagaya ng mga nandyan na mga senador katulad nila Kiko Pangilinan, di ba? Yung iba dyan na talagang galing sa mayayaman na pamilya at prominenteng pamilya, si Bato, ano nito? Di ba? Pinanggalingan. Katulad lang natin to eh. Tumaas lang ang ranggo dahil kay Digong. Kaya kahit sa pananalita, pagdating sa Senado ay hindi formal magsalita si Bato, sigaw ng sigaw. Kasi parang standby lang yung niya. Yung kinagisnan niya na surrounding siguro nung naging binata siya ay parang surroundings ng mga di ba? Maraming standby. Tapos pagdating sa Senado, akala mong sino na pasigaw-sigaw, di ba? Nandyan sila Risa Ontiveros, yung mga talaga dyan, prominente. Tapos pasigaw-sigaw siya. Akala niya mga musmos lang yung nandun sa Senado, di ba? Nandyan sila Tulfo, di ba? Wala siyang respeto sa mga senador. Sigaw ng sigaw siya. Ibig sabihin, ang ugali ni Bato ay ugaling istambayan. Ugaling lasinggo. Kaya nga lang nagiging senador dahil kay Digong. Tapos ganun siya umasta. Parang hari doon sa Senado. Pagdating niya, grabe, turo ng turo si Bato eh. Akala mo kung sino makaasta, mga kababayan. Kaya sabi ni Trillanes, duwag, tumatakbo sa batas. Ngayon, undaran na si Bato. Dahil wala na siya sa Senado, ay madali na lang siya i-manhunt ng NBI. Ngayon, ang dapat gawin ni PBBM ay magbigay ng reward money, 20 million or 30 million. Sino mong makapagturo? Sigurado ako ang driver nitong magturo kagad kapag merong 20 million o kahit 25 million. Kakilakihan lang para madaling ituro. Ay kahit sino ituro yan. Kahit siguro kasin ni Bato ituturo siya eh kapag may 25 million. Okay, tapusin na natin ang balita courtesy ng ANC featuring Senator Trillanes. Tao at yung kahihiyan na dinadala sa institusyon. Tao at yung kahihiyan na dinadala sa institusyon para lang maiwasan niya yung responsibilidad. Peter Cayetano. He's somehow saying there that they're treating this as Senator De La Rosa voluntarily leaving the protective custody of the Senate and, Okay, so and that ako muna they sasagot have yan, no bakit pumalis si authority to Bato? stop him anyway. Of course, We want to get your thoughts alam on ni that. Bato na hindi talaga everlasting
permanent na maprotektahan siya ng Senado. Kasi sabi ng mga legal expert, kapag ang sentensya sa iyo ay more than 6 years, hindi ka protektado ng batas ng Senado na protective custody. Ngayon, ang kaso ni Bato at ni Digong, hindi 6 years lang ang bigay na sentensya, kundi 10 to 30 years. So 10 to 30 years. Ibig sabihin, dahil 6 years lang ang merong protective custody ang Senado, out of protective custody si Bato, dahil ang sentensya kapag nakulong siya sa ICC ay it can be 10 to 30 years. Kaya hindi covered ng protection si Bato. Siguro may nagsabi kay Bato na, "Ops Bato, hindi ka covered. Umalis ka." Yung nagsabi na yun, sigurado si Robin Padilla o kaya si Cayetano, mga kababayan. Kaya umalis si Bato dahil hindi nga siya protektado. Anytime kapag meron ng warrant of arrest galing ng Supreme Court, ng DOJ, ay pwede nang magdala ng guardian ng ito kay Bato sa Senado. Kaya inabuti ni Bato na tumakbo na at magtago na muli sa mga kuweba at mga tunnel na gawa nila. Okay, balik tayo kay Senator Trillanes. Ano yan? It's a play with words. Palagi yan kay Cayetano. Ano yan? It's a play with words. Palagi yan kay Cayetano. He will always find the words para pagtakpan yung mali at pagmukhaing tama. Nung Lunes na sineserve yung warrant, sinabi nila yung protective custody. Hindi nila papayagan doon sa Senado. Pero ang impression kasi nung ibang otoridad, protective custody meaning 24/7 na nandun sa inyo. Pero ito, talagang wala silang planong i-hold itong si Bato. And I think that was the plan from the start. Magpakita lang, install siya as Senate President, then tatakas na. And ano ito, no? Marami pa itong gagawing mga kalokohan si Cayetano as Senate President. He will keep on creating one constitutional crisis after another, and he will cover all these things by using Bible verses and Okay, so tama yung legal sinabi ni jargon Trillanes na maraming and pang project kalukuhan as though tong tuko na he's to eh. the one doing the right thing. Mahabang liig. Giraffe. Maraming kalukuhan tulad ng ginawa niya sa itong impeachment ni VP Sara nung nakaraang taon, na ang forthwith na sinabi ay iniba niya ang kahulugan ng forthwith. Hindi kaagad-agad ang meaning. Iniba niya. So, ibig sabihin, ang gagawin ni Cayetano ay bigyan niya ng mga bagong kahulugan ang mga batas sa Senado at magkaroon ng chaos. Dahil siya ay Senate President, of course, majority sila ngayon. Kaya nga, dapat talaga mahigpit ang pagbantay sa Senado noon na hindi makapasok si Bato para hindi makaboto. Hindi sana ma-install to as a Senate President. Si Tuko, hindi yan ma-install kung wala si Bato. Nakaboto doon si Bato pagdating. Kaya nagiging 13 sila. Ito namang sila Lito Lapid ay abstain ng abstain Hindi man lang tumulong as a senador. Diba? Maraming senador diyan na lang talaga, neutral, balimbing, walang panindigan. At ito pa ang isa. Kaya nakatakas si Bato dahil kapag senador pala yung lalabas, hindi natitingnan yung sasakyan ng senador. Bakit ganun? Bakit ganun? Mayroon bang exemption? Kapag ganyan na talagang malaking isda ang huhulihin ng gobyerno, malaking isda na fugitive, ay dapat gagawa ng batas ang gobyerno na kahit senador ay pwedeng tingnan ang kanyang sasakyan kung sinong sakay niya kapag lalabas, kapag ganitong mangyari na mayroong manhunt sa isang fugitive.
manhunt sa isang fugitive. Kaya nakalusot si Bato dahil exempted pala yan sa checkpoint yung mga sasakyan ng senador eh. Maling-mali ang gobyerno. Kaya marami ring nakapuna kay PBBM na bakit medyo maluwag si PBBM. Pagkakataon na to eh. Katulad na lamang kay Saldico, maluwag din ang gobyerno. Kaya makatakbo-takbo si Saldico. Ngayon kay Bato, ganun din. Nakalabas-pasok si Bato sa Senado at nakakalabas kaagad dahil maluwag ang ating gobyerno at hindi gumawa ng istriktong batas tungkol sa pag-checkpoint at pagpurdo ng Senado. Nakalabas na si Bato, medyo matagal-tagal na manhunt yan bago yan mahuli. Pero kapag merong reward money ang gobyerno na nasa 30 million or 20 million, ay marami nang magturo kay Bato. Parang nanalo sa sweepstakes, di ba? Mga kababayan. Alright, anong masasabi nyo dito sa sinabi ni Trillanes na itong si Tuko, Peter Alan Cayetano, ang may pakana o mastermind nitong stage drama shootout na nangyari noong kamakalawa ng gabi, mga kababayan. Pag-comment na lang sa anong nalalaman nyo. Hanggang sa muli, paalam, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Yan ay malaking tulong. Hanggang sa muli at see you on our next upload. Maraming salamat.